Gusto mo din ba mag-tour sa Nepal pero ayaw gumastos? Kaya naman I will be sharing with you my solo DIY tour in Kathmandu, Nepal without spending a single centavo. Yes, as in wala akong ginastos, iturok sa inyo kung paano. Aga pala ako gumising, sa Tamel pala tayo nagstay kaya malapit lang ako sa mga tourist attractions. Kaya naman maglalakad lang ako. Ayan, so pupunta tayo ng Monkey Temple from Tamel, maglalakad lang tayo. Since malapit lang naman siya, feeling ko wala siyang mga around 3 kilometers siguro, ganon. And good thing kasi maaga pa. So 7:40 pa lang. So pwede pa tayo maglakad-lakad. Di pa sobrang init. Healthy na, tipid pa. Preparation ko na din for Everest Base Camp. Yan, so for the walkathon ng peg natin. Pero malapit naman na tayo. First natin pupuntahan is the Sawayambunat Temple o mas kilala as Monkey Temple. Tinawag ito na Monkey Temple dahil sa napakadaming unggoy ang makikita mo dito na sasalubong sa'yo. Ayan, so nandito na tayo sa Monkey Temple. I think Monkey Temple na to. Ayan. Ayan, so sana nandito tayo sa Monkey Temple. Sana ito na siya. Ayan, so pagpunta mo dito, ang daming mga small Buddhist temple na maliliit na kung saan sila nagpipray. Darakya tayo sa taas. Sana walang entrance. Ayan, may malaking Buddha dito. At di nga ako nagkamali dahil pagdating ko dito sa baba pa lang ay napakadami ng unggoy ka na makikita na napaka-cute talaga nila. Hindi rin sila yung wild. Better din if may dala kang saging or biskwit para may mapakain ka sa kanila pagpunta mo. Mas maganda din if maaga ka pupunta dito. Oh, I think this is the Monkey Temple. Nakita na ako ng monkey. Ang liit. Ayun. Pero takot ako sa monkey. Ayan sila. Cutie pie, ang dami. Ah, andun pala sila. Hello, monkey. May mga monkey sa paligid. Also that. Nice. Sayang wala tayong biskwit, di na sila mabigyan. Para di pa mainit dahil may aakyatin ka na medyo mataas papunta sa mas malaking Buddha Temple. And actually, it's a Buddhist temple, pero tinawag siya na Monkey Temple kasi nga marami kang monkey na makikita dito, which is totoo. Kasi pagpunta ko dito, ang dami kong monkey agad na nakasalubong. Ayan, so aakyat pala tayo, mataas pala ito. Napakaganda din ang view doon pag nasa taas ka na. Exercise na din sa umaga. Gulat ako, akala ko hanggang dito lang yung aakyatin. Nagulat ako kasi exercise pala pag pumunta ka ng Monkey Temple. Kasi ganyan lang naman kahaba yung aakyatin mo. Kataas, I mean. Ganito kataas yung aakyatin mo. Ngayon palang hinihingal na ako. Exercise malala dito. In fairness, lagpas kalahati na tayo. So, konti na lang. And matatanong mo na yun, no? Yung gold na, I think that's Buddha. Konti na lang. Actually, maganda dito. May mga pahingahan naman siya. Every 3 steps, pwede ka magpahinga. Tapos may hawakan din dito. So, di mo kailangan magtuloy-tuloy.
Pagdating mo sa taas ay may entrance ka na babayaran na 200 rupees or 80 pesos sa atin. Kaya naman di na ako pumasok dahil kita ko na din naman sa labas yung view. Besides, malaki-laki din kasi yung gagastusin ko paakyat ng Everest Base Camp. Kaya need natin magtipid. Doon pala sa pinakamataas, pag natapos mo na yung akyatin dun sa dulo, may entrance na 200 rupees ka na babayaran. So far, nag-enjoy talaga ako dito kaya make sure to visit this kung pupunta ka dito. Second kong pinuntahan is the most famous Kathmandu Durbar Square na UNESCO Heritage Site, which is the main attraction pag pupunta ka ng Nepal because of its historical significance na isa sa 3 Durbar Square na makikita mo sa Nepal. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Durbar Square dito sa Kathmandu and first time ko makapunta dito and isa to sa mga UNESCO Heritage Site in the world. Ayan. Pagpasok ko pa lang dito, parang bumalik na agad ako sa nakaraan. And sobrang ganda dito. With matching mga kalapate, 'di ba? Oh, pak. Ayan, so pag pumunta ka dito, may entrance dito na 1,000 rupees para maikot mo tong ganda ng Durbar Square. Dito mo to mismo makikita sa gitna mismo ng Kathmandu, malapit lang din sa Monkey Temple. Isa din sa mga attraction nila dito ang napakadaming kalapat. Pwede mo rin sila pakainin para lumapit sa'yo na napakaganda talaga nilang tignan. Meron ka ding makikita na Buddhist monk dito sa loob. Walking distance lang din to kaya nilakad ko na lang papunta. May entrance fee pala dito na 1,000 rupees or 430 pesos sa atin. Pero pag mukha kang local, makakalibre ka dahil wala naman silang gate mismo. At wala ring entrance fee ang mga local dito. Di din ako siningil dahil mukha daw akong local at wala din akong guide na kasama which you can also hire for 1,000 rupees para ma-explain nila yung historical background ng mga tourist attraction na meron dito sa Nepal at sasamahan ka na din nila sa iba't iba pang mga tourist attractions na meron dito sa Kathmandu, Nepal. But as for me, I prefer na mag-isa at mag-google na lang ng info about sa mga place na pinupuntahan ko plus may maps naman to navigate kung saan yung mga location mo. Third natin pinuntahan is the Buddha Stupa na isa ding World UNESCO Heritage Site which is a Buddhist place of worship. Isa din to sa pinakasikat na attraction dito sa Nepal. Isa din sa mga highlight dito ang napakadaming mga kalapati na makikita mo kung saan pwede ka magpa-picture kasama nila. 400 rupees pala yung entrance dito. Pero again, pag mukha kang local, makakalibre ka. Makikita mo talaga yung tradition na ginagawa ng mga Nepali kung paano sila magdasal at mag-alay dito. Pinasok din kami na templo. Nagkita pala kami dito ni Zar dahil nandito din siya nung time na pumunta ako at nag-lunch nga kami dahil madami-dami rin naman ang mga kainan dito. Naghiwalay na rin kami after dahil may kanya-kanya pa din kaming lakad, tamang catch up lang talaga. At ilan lang yon sa mga best tourist attraction na napuntahan ko dito sa Kathmandu, Nepal. Besides, di nakakatakot maglakad-lakad mag-isa dito dahil napaka-safe at friendly ng mga tao. Kaya super recommended ko tong bansang to for solo female travelers. Just make sure to do your own research. And that's all for now. If you like this video, don't forget to comment and share mo na din tong video ko. Bye! Ride safe everyone! Follow me at Danny Biker.